Isang maulang umaga na naman sa ating lahat mga kaprobinsyano. Kaya hirap nga namang magagalaw kapag ganitong maulan ng panahon. Kahit saan ka nga matapak, puro putik ang lalakaran. Kaya kailangan lang talaga nating tiyagain yung mga gawain natin sa araw-araw. At maya-maya nga lang habang ako nag-aasikaso ng aking mga alaga, at nagdatingan naman yung aking mga kapatid. Sabi ko nga sa kanila nakakahiya naman kako at maputik dito sa amin ngayon. Pero ang nakakatuwa nga meron silang bitbit na mga pagkain na lulutuin. Katulad nga nitong mga dalag at hito. Isa din kasi ito sa miss na ulam ng aking ate. Kaya isa nga ito sa kanyang ipaluluto. At habang naglilinis pa nga sila ng mga isda, at igagaya ko naman yung aking lulutuing pang pinangat. Sasama-samahin lang naman natin dyan itong sampalok, luya, sibuyas, asin at betchin. Tapos lagyan nga lang natin ng isang pitsil na tubig, nagkatalo na. Sa 3 kilo din kasi yung pinalulutong dalag. At pagkasalang ko nga mga kaprobinsyano, at nirekaduhan ko naman yung iihawin na karne ng baboy. Ang gusto kasi nila mala barbecue yung lasa. Dahil alanganin na nga rin sa oras, maibababad na lang natin ito ng mga ilang minuto. Kaya ang inasikaso ko muna itong aking nilulutong pinangat. Pinakulo ko nga lang ng maganda yan bago ko nilagay yung mga puso ng saging at sili. Maya-maya nga lang sinunod ko na rin nilagay itong mga dalag. Ganyan nga lang kasimpleng lutuin yan mga kaprobinsyano. Kaya kung nadadalas nga yung pag-uulam nyo ng mamantikang pagkain, yung ganitong klaseng lutuin nga ang maisasuggest ko sa inyo. Mabuti na nga lang magigilas din sa kusina itong aking mga kapatid. At maaasahan din talaga pagdating sa pagluluto. Nakakatuwa nga itong dala nilang mga hito na kay tataba. Parang ito lang aking utol na malusog. At yung ibang ulam naman mga kaprobinsyano dito na niluto sa loob ng bahay. Sa mga nagtatanong nga po pala sa aking mga kapatid kung bakit hindi sila madalas makita sa aking mga vlog, madalang lang din po kasi talaga silang mapasyal dito sa bahay dahil may kanya-kanya din po kasi silang trabaho. At nung mailagay ko na nga lahat ng sangkap ng ating pinangat na dalag, tinikman ko na sandali. Abay humahagod ang natural na asim Ayun no, ulo pa nga lang ulam na. Pagkatapos nga sinunod na namin kaagad ihawin itong mga binabad na karne. Hindi nga rin ito nawawala pagka kami nagkakasalo-salo. Paborito kasi nila yung inihaw na karne. Bali yung nagyaya nga pala sa kanila para pumasyal dito sa amin yung isa kong ate na nakatira sa Pampanga. Medyo matagal na rin kasi nung huli siyang mapunta dito mga kaprobinsyano. Kaya ito at sinulit na nga rin niya yung pagpasyal. Pagkatapos nga naming matikman at mailuto lahat ng ulam, ito at hinain na namin lahat sa lamesa mga kaprobinsyano. Ayun no, panigurado yung mabubusog ang mga madlang people. Yung mga ganitong ulam nga pagka maulan, talaga nga namang masasarap ang salo-salo. Tara po't samahan nyo na po kaming mananghalian mga kaprobinsyano. Sa dami nga namin, nabitin yung aming mga upuan. At ang isa pa nga sa natutuwa ko, naisama nila itong aming nanay na talaga nga namang kahirap din ayain pagka ganitong maulan. At hirap na rin kasi talaga siyang maglakad mga kaprobinsyano. Talaga nga namang masasagad ang kain pagka ganito ang mga ulam. Tapos sabayan natin ang paghigop ng mainit na sabaw. Sabi sa laang abaw ng pangat na bulig. Talagang gaganahan kang kumain. At ito na mga aking mga pamangkin mga ganado rin kahit naka-standing position. Dapat pala turon din tayo Rap! Sarap ng bulig. Yung mga ganitong biglaang salo-salo nga mga kaprobinsyano, talagang nakakamiss din. Lalo't madalang nga lang din kaming magkita-kita nitong aking mga kapatid. Naalala ko nga rin, nung mga bata pa kami, magugulo din kaming kumain. Pagkalipas nga ng ilang oras, at magsisiuwian na nga rin sila. O paano ba yan mga kaprobinsyano? At masayang-masayang uuwi yung aking nanay. Salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito na lang. Bye!